Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa gabing ito mga kapatid. And salamat sa Diyos sa aming safe travel. And ganun pa man sa pagpasensyahan nyo na po at tayo po ay late. But ngayon gabi po ito mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter number 7. Verse number 12 hanggang verse number 13 yung atin pong pag-aaralan po sa gabi pong ito. Romans 7 verse 12 hanggang 13. Okay, number 2 mo lang siya, Len? Yeah. Sabi po ng Bible, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid, but sin, that is, might appear, sin, worketh death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa kabutihan niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang patuloy na mag-ingat po sa amin, patuloy po magbigay po sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding, O God. At sa amin pong pag-aaralan sa gabing ito, nawa, Panginoon, na may matutunan kami, Panginoon, at makita po namin ang katotohanan na nanggaling po sa inyong banal na kasulatan. Pagpalaan niyo po yung bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. And tayo po ay makakapakinig at patuloy po tayong makinig sa salita po ng Diyos. And sa atin pong pinag-aralan, last time po mga kapatid, we have seen that ang kasalanan po ay very devious and very malicious po siya mga kapatid. Yan po yung pinag-aralan natin last time. At ang katotohanan nga niyan mga kapatid, ang kasalanan po ay talagang mapanganib kung dyan po tayo maglalaro po mga kapatid or dyan na kumbaga parang hindi natin bibigyan ng pansin yung bagay po na yan. Kasi mga kapatid, ang kasalanan po ay magdi-distort po sa atin. Alam niyo po yung distort parang mawawala ka sa forma, mawawala ka sa kalooban ng Panginoon. At mga kapatid, it also pervert na kung ano po yung tama at gagawin po itong masama at terrible po mga kapatid. So kung imagine mo mga kapatid na tayo po isang Kristiyano at ang isang Kristiyano po ay namumuhay ng tama, kapag isang bagay, kapag ang nangyari niyan mga minamahal is that winelcome mo yung kasalanan sa ating buhay po mga kapatid, sisirain po yung buhay po natin yan. And for sure po mga minamahal that we have seen a lot of people, a lot of Christian, most especially, kung paano po yung buhay nila mga kapatid na sinira po ng mundo, sinira po ng kasalanan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, that sin is very devious. It is very malicious. It is dangerous po mga kapatid. Tandaan po natin yan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano po mga kapatid. Now in our text tonight, dito po si Apostol Pablo, he makes it clear to us that ang nature ng law, as what he explained in verse number 12, that the law is holy, the commandment holy, and just, and good. Now, ang katotohanan niyan mga kapatid, sa verse number 12, na ang batas ay, ang law is holy, dahil naisulat po ito mga kapatid, sa law, and that is the most holy. Now, kung babasahin po natin mga kapatid, yung Leviticus chapter number 7, verse number 1, Leviticus chapter number 7, and sabi po ng verse number 1 po mga kapatid, likewise, this is the law of the trespass offering. It is the most holy. So mga kapatid, in the Old Testament,
Talaga pong kinikilala po nila na ang law is holy. Now, the Bible as well says that the commandment is just. Now, let's read our Bible in the book of Psalms, Psalm chapter number 19. Psalm chapter number 19, verse number 7, and in verse number 10. Ito pong verse na ito mga kapatid is kinakanta po natin to. Amen? So sabi ng Bible dyan mga kapatid sa verse number 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. And judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Sino yung kumanta sa inyong isipan? Kinanta nyo? Amen. But kanta po yan mga kapatid, no, kinakanta po natin. So by that mga kapatid, nakita po natin that sabi ng Bible that the law is perfect. It's just, it's perfect po mga kapatid, converting the soul. And the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The commandment of the Lord is pure. So makita mo dyan mga kapatid, sa verse po na yan, that the law is good, holy and just, at ito po ay ibig sabihin po mga kapatid, na maayos po ito sa tao. Ibig sabihin, this is good for men. Amen. Hindi po masama ang batas. But ano po ba yung ginawa ng kasalanan po mga kapatid? What does the sin did to pervert mga kapatid? The perversion of the law po mga kapatid, ito po yung mga bagay na neglect po mga kapatid, napapabayaan po mga kapatid, yung mga kagandahan at katotohanan po mga kapatid ng batas or ng salita po ng Diyos. Sa ngayon po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon in this present dispensation, even the law is good, no? Even the commandment is just, and they are good. Mga kapatid, tayo po ay kinuha po tayo sa panahon po nitong panahon na to ng batas po mga kapatid. And dinala po tayo sa biyaya ng Panginoon sa Kanya pong ginawa doon po sa cross ng Kalbaryo, sa Kanya pong ginawa doon po sa cross na ang Panginoong Jesus namatay, nilibing at muling nabuhay. On one hand po mga kapatid, may mga tao na patuloy pa rin sumusunod sa batas. May mga tao na nagpapatuloy po sila na bandage po sila sa law. No? And ano po ba yung purpose, ano po ba yung kanilang iniisip bakit ginagawa nila na yung pagsunod sa batas is ito po yung magbibigay sa kanila ng righteousness. Na kapag kinip nila yung law, they will be given a righteousness, mga kapatid, na iniisip nila that the law, by the law, ito po yung magliligtas po sa kanila. Pero mga kapatid, ang katotohanan po, sa panahon po nila, sa panahon po ng law, sa panahon po ng batas, it is yes. But in our time today, where nagkaroon po ng transition po mga kapatid, from law to grace, then, kahit ano pong gawin ng isang tao po mga kapatid, it will never be valid. You will never have righteousness from the Lord Jesus Christ through your own works. Amen. Kahit na mga kapatid, kahit na po ang sinabi ni Apostle Pablo dito that the law is good, the law is just, the law is good or just and perfect po mga kapatid, it will never, ever help us. Hindi po tayo matutulungan mga kapatid sa atin pong salvation, sa atin pong kaligtasan. Pero nung panahon po nila mga kapatid, sa panahon po ng law, kailangan po nila nito mga kapatid. And for some na nagpapatuloy po mga kapatid na sumunod po sa batas,
Kasi nga, iniisip nila na makakagain sila ng righteousness through their own works. But again, the Bible says in Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Kaya mga kapatid, it is very important na maintindihan po natin yung rightly divide the word of truth in order for us na makita po natin yung differences at kung papaano po natin gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi mga kapatid, hindi mo pwedeng sundin yung ginagawa nila sa batas, hindi mo pwedeng gawing pattern yan sa buhay mo bilang isang Kristiyano kung ano po yung ginagawa nila in the time past. So mga kapatid, we have to understand na hindi po makakatulong sa tao yung sa kaligtasan ng tao yung batas. But mga kapatid, yung sa buhay po natin, this could help you. Ito po makakatulong sa atin na magbibigay po sa atin ng knowledge when it comes to sin, kung ano po yung mga pinagbabawal po mga kapatid. And we might get it mga kapatid as a spiritual application na makapagpatuloy po tayo sa ating buhay po mga kapatid. Na mamuhay ng tama. And the law is good, the law is holy, the law is just po mga kapatid. But the sin, ang kasalanan po mga kapatid, ang sumisira sa kung ano po yung maganda mga kapatid. Tandaan po natin yan mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, ang mangyayari po dito mga kapatid kapag we have lack of understanding at meron po tayong ignorance sa salita po ng Diyos po mga kapatid, sa salita ng Diyos, it will lead us to confusion and neglection. No? So mako-confuse po tayo. Mapapabayaan po natin, hindi po natin magagawa kung ano po yung katotohanan at kalooban ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid. Now, kailangan po nating maintindihan ang salita po ng Diyos. Katulad ng pag-intindi nyo sa inyong pag-aaral, katulad ng pag-intindi mo sa iyong ginagawa, sa mga bagay na pinag-aaralan mo, it is most important na maintindihan po natin yung scriptures. Kasi mga kapatid, kahit naman natuto ka ng sobra at lalim sa school mo, again, if you never had the Word of God, at hindi mo to naintindihan mga kapatid, everything is vain. You come to the knowledge, but you never able to come to the knowledge of truth. Amen? Kaya mga kapatid, titingnan mo yung buhay mo ngayon. Titingnan natin yung buhay natin kung ano pong nangyayari sa atin mga kapatid. Kasi mga kapatid, the law is holy, the commandment is just and good. So, big sabihin mga kapatid, makakatulong po ito sa ating buhay. Not on our salvation po mga kapatid, but sa atin pong buhay because nakasulat po yan sa salita po ng Diyos po mga kapatid. At lahat po ng bagay na ito mga kapatid, ang salita po ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos po mga kapatid, na sobrang nag-work na yung atin pong kasalanan is ma-out po mga kapatid. Matanggal po yung kasalanan natin sa atin pong buhay because this is one of our serious problems sa atin pong buhay. Amen? Kasi nga mga kapatid, kay Kristiyano na tayo, yung problema na yan, nandyan pa din sa atin eh. But mga kapatid, the grace of God works so much. Amen? Dahil po yan mga kapatid sa ginawa ng Panginoong Hesus dun po sa krus ng Kalbaryo, in this present dispensation po mga kapatid, ang atin pong righteousness ay hindi po kailangan para tayo po ay maligtas. Amen? Kasi nga, babalikan mo lang yung mga sinasabi na verse that fall short in the glory of God. As it is written, there is none righteous, no, not one. And God sees the situation, the condition of mankind na dapat matuwid, dapat magkaroon po ng righteousness po mga kapatid. Amen? At mga kapatid, kahit po na ganun po yung nangyari, nandyan po ang biyaya po ng Diyos sa atin. It is only ang righteousness ng Panginoong Hesus ang magbibigay po sa atin ng kanyang biyaya. Lahat po mga kapatid. Sin, ang kasalanan po mga kapatid, dinestroy kung ano po yung good. Yung kasalanan, dinestroy kung ano po yung holy.
Yung kasalanan, dinestroy po kung ano yung just. Pero mga kapatid, yung biyaya po ng Diyos, ito po yung nag-restore kung ano po yung holy, kung ano po yung good, at ano po yung just. Amen? That is how, mga kapatid, na nangyayari po sa atin. And sometimes, mga kapatid, hindi po natin nakikita yung mga bagay po na to because we don't understand. We don't pay attention po, mga minamahal sa binabasa po natin, mga kapatid. And even though, you see, sasabihin ng iba, oh, nakita mo dyan, that yung law is the holy, commandment is holy, and just and good. Kaya lang, mga kapatid, when it comes to our salvation, it doesn't matter. Hindi po siya magbe-bear po sa atin po, mga kapatid, kasi nga, we are sinners and we are always short in the glory of God. Kaya, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul sa verse number 13, sabi niya dyan, was then that which is good made death unto me. God forbid, but sin that it might appear sin, working death in me, by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Now, makita natin dyan, mga kapatid, na kung ano po yung mabuti is He made death unto him, kay Apostle Paul po, mga kapatid. God forbid, ang kasalanan po, mga kapatid, that it might appear sin, worketh death in me, by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Ngayon, mga kapatid, kailangan po nating maintindihan na ang kasalanan po, mga kapatid, meron po siyang sariling pamamaraan na parang dumarating siya sa buhay natin na hindi mo nalalaman. Parang, mga kapatid, undetectable. Parang, di ba, alam naman natin yung, mga kapatid, na we see, or maybe sa atin na experience natin, or to some, nagulat ka na lang, nahulog na sa tulay. Nagulat ka na lang, nawala na. Nagulat ka na lang ganito. Nagulat ka na lang, buntis na. Kasi nga minsan, mga kapatid, sa panahon na ginagawa mo yan, minsan hindi mo alam na kasalanan. Minsan hindi natin naiintindihan na kasalanan na pala itong ginagawa natin, mga kapatid. Now, yan po yung trabaho ng kasalanan sa buhay po natin. Bilang isang Kristiyano na ginagamit niya yung ignorance or mga kapatid na parang pumapasok siya sa atin, sa buhay po natin, ng mga kapatid, na he is undetected. And later on, mga kapatid, kapag nag-bloom po ito, mga kapatid, then, what? Nag-bear fruit na siya, mga kapatid. Meron na po siyang fruit sa buhay po natin. At siyempre, dahil sin ngayon, mga kapatid, malamang at sa malamang, hindi rin po maganda yung bunga niyan. Amen? But that's how we have to understand it, mga kapatid. Now, you're going to ask yourselves, ano ba yung mga kasalanan, Pastor? Now, kung pag-uusapan natin yan, mga kapatid, mahaba po tayo dito sa ating pong pinag-aaralan, mga kapatid. But let us understand that sin is something that never and will never and hindi po makapagbigay ng glory sa Panginoon. So, ganyan lang muna natin siya i-define po, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, or maybe, most of the times, na yung mga bagay na to, yung mga ganitong pangyayari, mga kapatid, is mabilis. Parang kumbaga, nagulat ka na lang, mga kapatid, na parang ikaw, nakuha ka na lang, you're been taken by surprise sa result po ng kasalanan. Amen? Kasi minsan, mga kapatid, hindi po natin maintindihan. Kasi minsan, mga kapatid, parang nabulag tayo ng kagandahan, ng pleasure na binibigay ng mundo. And that is what sin is doing and creeping into our life. Kaya, mga kapatid, kapag hindi po natin naintindihan yung salita ng Diyos, kung hindi ka marunong makinig, hindi mo gustong intindihin ang salita ng Diyos, ito po yung mangyayari po sa atin, mga kapatid, na makikita mo lang, magugulat ka na lang, parang nahihiya ka nang bumalik sa simbahan. Bakit ka mahihiyang bumalik sa simbahan? Nung pumunta ka dito, hindi ka naman maayos. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin ko, mga kapatid? Nung pumunta ka ba ng simbahan, maayos ka ba? And some of us, we are saved because of the preaching in the church. And some of us, napunta lang dito, in-invite. Ang tanong ko, wala ka bang kasalanan nun? Tapos nung naging okay ka na dito, mga kapatid, na
active ka na sa church, and then later on, nakakumit ka ng kasalanan, and then ang mindset mo, nahihiya ka nang bumalik ng simbahan. Bakit? Who made that? Sino po yung may gawa ng ganyan, mga kapatid? It is the sin na inisip natin na parang wala lang siya, but later on, bakit ka nahihiya? Bakit ako nahihiyang bumalik? Kasi nga mga kapatid, the moment na nakagawa po tayo ng kasalanan, at yung kasalanan na ginagawa natin mga kapatid, nagkaroon po ng bunga, mas lalo pong nakakahiya. Amen? Kaya mga kapatid, huwag mo nating hayaan. Intindihin po natin yung salita po ng Diyos. No, wag tayong mag-reason na bata pa ako, matanda ako, whatever po mga kapatid. The moment that someone is teaching you something that is from the truth, and if someone is preaching you about the sin, take it. Accept it. Accept it that it was para mga kapatid for the benefit of us growing. We're not trying to portray here that we're perfect and whatever po mga kapatid, we wanted to live the will of God. Amen? Yun po yung, ngayon mga kapatid, kung hindi po natin ito pag-uusapan mga kapatid, ano magpupush sa'yo? Amen? Kung hindi mo ito maintindihan mga kapatid, itaga mo sa bato itong panahon na ito mga kapatid. Kapag lumabas ka ng church, at ayaw mong bumalik dito mga kapatid, believe you me, the world will change your speech. The world will change how you dress. The world will change how you live. Maniwala ka sa akin mga kapatid. And that is how sin is going on undetectable. Parang magugulat ka na lang. Hala. O yan, yung mga, di ba, mga natin, expression natin pag nagugulat minsan. Hala, kala ko okay yun siya. Kala ko ganito. So mga kapatid, then lahat na po naggulat mga kapatid. That's sin. Kasi naman po mga kapatid, ganito kasi ang ugali ng tao. Ganito po ugali natin. Kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, hindi ka naman gagawa ng pinapakita mo sa tao. Amen? Gumagawa tayo ng kasalanan, anong ginagawa natin yan? Patago. At mga kapatid, kapag tinatago-tago natin yung bagay po na yan, yan na yung bagay na magsisimula sa'yo na hindi mo madedetect yung kasalanan mga kapatid at magugulat ka na lang na nag-bear na ng fruit yung kasalanan. Pero mga kapatid, kung humingi ka ng advice na kahit alam mong nakakahiya, kahit alam mong it will give you shame, mga kapatid, I suggest na mas magandang lumapit ka mga kapatid, i-open mo yan kasi it will save you into the near future po mga kapatid. Amen? Let us always remember po mga kapatid ang bagay po na yan. And let us always remember as well po mga kapatid na yung grace, He worked to make out the sin po mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung maintindihan mo at magkaroon ka ng interest at magbigay ka ng attention po mga kapatid, sa bagay na ginagawa po natin na pagtuturo, activities, ministry po mga kapatid, is that isang bagay po yan na makakatulong po sa atin. But yung way po ng sin po mga kapatid, He don't stop in every dispensation po mga kapatid. Since from the beginning, Adam and Eve, nung ginawa sila ng Panginoon, do you believe that when Adam and Eve was created, they were perfect? Ako, I believe they were perfect. Bakit po mga kapatid? They have what? They have the image of God. Kailan pumasok yung kasalanan sa kanila mga kapatid? The moment na nag-bite sila mga kapatid at the moment na nag-disobey sila sa utos ng Panginoon. Sino yung nag-udyok sa kanila na gumawa ng kasalanan? Si Satan po mga kapatid. And until now, even that time in innocence, going into conscience, going into sa panahon po ni Noah, going into sa panahon ni Abraham, panahon po ni Moses, even the time of Jesus Christ, even until now, mga kapatid,
It never stop. And it will never stop, mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, itong kasalanan po na ito, mga kapatid, it will twist what is good, what is holy, what is just. Amen? So ngayon, mga kapatid, we have the righteousness of God. We are righteous. And the sin will always coming into us para sirain ka, mga kapatid. At gagamitin lahat ng kaaway po, mga kapatid, para sirain ka. Kasi bakit, mga kapatid? Pag nakafeel ka na ng guilty sa heart mo sa ginagawa mong kasalanan, ang kasunod niyan, mga kapatid, you will feel ashamed. But if someone, kung nilapit mo ito, mga kapatid, kung someone that will give you an advice po, mga kapatid, then it will save you. Kaya, mga kapatid, even if hindi po even, mga kapatid, na yung kasalanan is it's going worse and worse po, mga kapatid, nandyan po yung biyaya ng Diyos. Amen? At ano pong ibig sabihin ng Panginoon sa good? That sin, corrupted, mga kapatid, making it appear to be the cause of death. The law was given so that the Israel would have life. Amen? But in the end po, mga kapatid, it leads to Israel death for breaking the law. Kaya, mga kapatid, nung binigyan sila ng law, they have to obey it. Kapag hindi nila sinunod yan, mga kapatid, ang katumbas niyan, kamatayan. Ngayon, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, wala nang batas, so wala nang mamamatay. Mga kapatid, tandaan po natin na meron po tayong sinful nature. So, ibig sabihin, mga kapatid, if we're not going to believe what the gospel of the grace of God, or what is the gospel that can save today po, mga kapatid, it will lead us to death. Now, mga kapatid, Kristiyano na po tayo. Walang ligtas ka, mga kapatid. If namumuhay ang isang Kristiyano sa kasalanan, it will lead him to death. Kasi, mga kapatid, ganun yung mga kapatid. And if you are living in sin, you don't have peace. If we continually doing what corrupted and twisted, mga kapatid, it will never help us. But let us understand po, mga kapatid, that the law was given so that the Israel would have life. But in the end, it leads to sa Israel po, mga kapatid, kapag sila po ay nag-break ng law. Now, sin, yung kasalanan po, mga kapatid, it pervert the law. Pag sinabing pervert po, mga kapatid, parang sinira or let's open our Bible in Galatians chapter number 1. Para makita natin ito, mga kapatid. Because ang pinag-uusapan nila dito, mga kapatid, is that the gospel. Now, how would a gospel ma-pervert po, mga kapatid? Kaya magandang maintindihan nyo ito, mga kapatid. Galatians chapter number 1, let's start reading by verse number 3 hanggang sa pababa, hanggang sa atin makita, mga kapatid. The Bible says there, "Grace be unto you and peace from God our Father and from our Lord Jesus Christ." Now, Jesus Christ, verse number 4 says, "Who gave Himself for our sins." Binigay niya yung kanyang sarili para po sa ating kasalanan. At ang sabi niya dyan, mga kapatid, that He might deliver us. Para ma-deliver tayo, mga kapatid, saan? From this present evil world. According to the will of God, to our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Verse number 6, "And I marvel that ye are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel." Now, meron pong ibang gospel po, mga kapatid. Nang sabi niyan, pero yung ibang gospel, sabi ng verse number 7, which is not another. Nakuha niyo po, mga kapatid? Merong ibang gospel,
Pero yung gospel na yan, hindi siya iba. At ang sabi niya dyan mga kapatid, but there be some that trouble you, trouble ka na, and would pervert the gospel of Christ. So mga kapatid, ang nangyari po dito sa Galatians is when Paul was preaching that Christ died for their sins, was buried and rose again po mga kapatid, yung mga Judaizers lumapit din. And ang sabi ni Paul, nagsasabi din ng ganung bagay. Kasi sabi niya, hindi naman another eh. Kaya lang mga kapatid, naging another siya, pero hindi another, naging another siya mga kapatid. Bakit po? Kasi hinalo anak, kailangan mo magpatuli. You need to be circumcised. Ito po yung nangyari po sa panahon na ito mga kapatid. Now Apostle Paul gives warning. In verse number 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be, what? Accursed. So kung meron pong dumating na anghel, kahit nagsabi pa na nanggaling siya ng langit. Oh. Mga tao pa naman, ang isipin nila ngayon, pag yung babae maganda, ano yan, sabi nila? Anghel sa langit. May hulog ka ng langit. Hindi mo alam yung hulog ng langit. Ano? Pag hulog ka ng langit, demonyo yan mga kapatid. Ibig sabihin, tinakwil siya dun sa langit. Amen? Because the angel of God, kapag darating po mga kapatid, sa panahon po nila, ang sinasabi ng Bible, and the angel of the Lord came unto him saying, Amen? And the angel of the Lord came to him saying, kasi ganun po dumating yung salita po ng Diyos sa kanila. Pero mga kapatid, si Paul nagsabi na, and kung merong mang angel nang galing sa langit at nag-preach ng other gospel, halimbawa, sinabi, bumaba yung langit, ay bumaba yung anghel. Ang sabi ng anghel, kapatid, ito ang i-preach mo kasi nanggaling ako sa Diyos, ito dapat ang i-preach mo. So, ibig sabihin, other gospel na siya mga kapatid. Ang sabi ni Paul, kapag may nagsabi sa inyo ng ganyan, hanggang sa panahon po natin ngayon mga kapatid, magpakilala-kilala na anghel, na sugo, let him be accursed. Because the gospel that the Apostle Paul preached is none other than Christ died for sins, was buried and rose again. So that's how the gospel was perverted. Kasi mga kapatid, sabi ni Paul sa Galatians 3, verse number 3, are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Ang sabi dyan mga kapatid, have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain. Verse number 2, ang sabi niya, this only I learn of you, receive ye the Spirit by what? The works of the law or by hearing of faith? The Bible says, mga kapatid, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. The moment, ang sabi ng Ephesians 1:13, the moment we hears it and believe it, the Holy Spirit seals us. Kaya mga kapatid, huwag po kayong maniniwala na may lumapit dyan, pinadala ako sa langit, at ito ang sabi ng Panginoon sa akin. Ang daming ganyan mga kapatid. Alam niyo po sa panahon po ngayon, dahil po meron pong freedom yung mga religion, natulog, na naginip. Ang sabi ng Diyos to sa kanya, magsimula ka ng congregation. So siya, nagising siya, nagsimula ng congregation, yun na, nag-ihip-ihip na. Tumba na yung mga tao, nagpapagaling. Mga kapatid, there's so many people like that. But the Bible warns us in that kind of thing. Amen? Kaya mga kapatid, mag-ano tayo? Let's act like a man. And let's understand this, habang ikaw ay bata pa kasi madadala mo itong mga kapatid. Don't wait na mag-edad ka pa ng 25, saka mo lang magkakaroon ng interest sa salita po ng Diyos. Alam niyo po kasi kung bakit? Masisira yung buhay mo pag hindi mo ito naintindihan ng bata ka pa lang. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo katulad nung ako mga kapatid, lumalaki sa church na walang naiintindihan, hindi ko nagagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay
sa buhay ko po. Amen? Kaya mga kapatid, let us try to understand and hear from it kahit maingay si Blake. Hayaan mo yan siya mga kapatid. Later on, you will see him sitting down in the pew as well. But right now mga kapatid, ang importante ikaw. Amen? Na makinig ka sa salita po ng Diyos, even it's so disturbing. You have to understand. Kasi mga kapatid, kung hindi mo to maintindihan mga kapatid, the sin will destroy your life. Amen. Kaya mga kapatid, as a result, yung sin po mga kapatid, by the commandment was made, na sobrang sinful po mga kapatid, nangyari po sa mga tao. And no wonder po mga kapatid, that even in the time of Christ, they rejected the law and the prophets by rejecting Christ. Amen? Nakita niyo po ba mga kapatid? When you try to read your Bible from Matthew, Mark, Luke, and John, you will see how Christ was rejected by them. Now, sino ba ang nagbanggit niyan mga kapatid? It was the law and the prophets. At mga kapatid, even si Apostle Paul, when the time na siya po ay si Saul pa, ano pong ginagawa ni Saul? He persecuted the church of God. He was trying to destroy the followers of Christ. And that's true po mga kapatid. When he was, the time that he was so, meaning that they reject it. Kaya mga kapatid, imagine mo na lang kung gaano ka, yung mga religious po ngayon mga kapatid, kung gaano po ka hypocrite. Kung gaano po ka legalism ang mga tao sa panahon po natin ngayon sa church po mga kapatid. It is sin ang nagmo-move quietly. Sabihin talagang hindi mo nalalaman. Tahimik lang. And taken root po mga kapatid, at kapag nag-bloom po yung isang bagay na yan mga kapatid, it will bear fruit. At yan po yung isang bagay na hindi niyo po natin magugustuhan kasi that's the time that magsa-start na po tayong ma-shame. And this terrible thing can happen to any one of us. So ako mga kapatid, hindi ako exempted dyan. It is for every one of us. Kaya mga kapatid, kung hindi po tayo magbabantay. Amen? Salamat sa Diyos po mga kapatid because how many church today who preach sin to you? Kasi minsan mga kapatid, naisip nila, ay, ayaw ko masaktan si brother, si sister. Hindi ako magpipreach ng kasalanan, kailangan blessing lang para mas magbigay si brother at si sister. Amen? Yung mga kapatid, ayaw ko din ng ganun. Mas gusto ko pang mag-preach ng ganito kasi sa ganun po mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? So that we will understand things. So we will understand kung ano po yung magde-destroy po sa atin. Amen? Just imagine mo mga kapatid sa family. Kapag yung sin pumasok sa family, you see a lot of family or home is broken. Amen? And imagine how the world trying to push itong tinatawag nilang co-parenting. It's worldly po mga kapatid. Even if someone will get angry with me, it's worldly. Bakit kayo magko-co-parenting na ginawa niyo yung parehas? Bakit dahil ba meron ng iba? Dahil meron ng iba? Amen? It's not from the world. It's not from the Bible po mga kapatid. It is from the world who encourage those things. That's how the sin quietly moving, not only in the church, even in the house, in family, in home, even in community po mga kapatid. Kaya mga kapatid, you have to understand. Because yung nature po ng sin is terrible. At kapag na-realize mo yung bagay na yan mga kapatid, nahuli ka na. You were already captured sa bagay po na yan mga kapatid. Amen? Kaya lagi nating intindihin mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos nag-a-abound naman. And it appears to bring salvation to all men. Kaya lagi nating isipin mga kapatid, ilagay po natin sa ating mind
na ang biyaya po mga kapatid na nagdala ng kaligtasan po sa atin, ito rin yung magtuturo sa mankind po mga kapatid to deny ungodliness. Amen? Because the grace of God that bringeth salvation sa nagpakita sa lahat ng tao at yung pagmamahal ng Diyos po mga kapatid sa tao po mga kapatid, ito po yung bagay na hindi po natin ma-earn at hindi po natin malulost. Because this is made by God. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan po natin lang yung bagay po na yun, establish lang po yun sa ginawa ng Panginoon. And so also, that grace teach us to deny ungodliness and worldly lust. At itong biyaya na ito mga kapatid, nagtuturo din po sa atin na tayo po ay dapat mamuhay soberly, righteously, and godly in this present evil world. Amen? So mga kapatid, kung paano mamuhay ng godly, kung paano mamuhay ng righteously, huwag kang mamuhay sa kasalanan. Amen? Huwag tayong mamuhay sa kasalanan. That's how it is po mga kapatid. And remember mga kapatid, kasi nga yung biyaya po ng Diyos, yan po yung nagpalaya po sa atin. Napag-aralan po natin yung mga kapatid. And through sin has a way of doing to destroy and bring death, God's grace provide buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross ng Kalbaryo para tayo po ay sanctify, para tayo po ay forgive, para tayo po ay maging righteous at ma-justify po mga kapatid, kahit na nakikita sa atin is we are exceedingly sinful in the sight of God, but grace abound more and more and more. Amen? Kaya mga kapatid, let us try to understand things. Na kapag ang buhay ng isang tao, kaya nga mga kapatid, I don't judge people already. If they fall in sin, ano kailangan mong gawin mga kapatid? Tulungan natin silang makabangon. Amen? Let us restore them. But they have to understand na ang kanila pong ginagawa is mali. Amen? Remember, the law, the commandment is holy, it is just, and it is good. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan po sa amin. Lord, salamat sa reminders when it comes to sin. A reminder that everything is, the law and the commandment is good, just, and holy. Lord, maraming salamat sa inyo pong salita na patuloy na nabibigay po sa amin ng kaalaman, nagpapatuloy po ng bigay po sa amin ng karunungan, Panginoon, para madala po namin ng aming buhay, Panginoon, na meron pong kabanalan sa inyo pong harap. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng tama, na naaayon po sa inyong kalooban. Pinabalik po namin lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa matamis na Panginoon ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen at amen.